Hey guys, today is September 18, 2025. May nakuha tayong scheduled booking sa Transportify business program. Tingnan nyo guys, ang dami niyang hinihinging sa characteristics niya. Maraming hinihinging services. May gloves, hard hat, reflectorized vest, safety shoes. So yan, sa Roosevelt to going to Binyan, Laguna, ang layo of 45 kilometers. So sa ganyan mga around 200 pesos ang gas na magkukonsumo natin hanggang doon sa Binyan. Yan guys yung rate natin, 852. Nagkaroon siya ng search price na 139 lang. So papunta na tayo sa pick-up location. Ang layo niya is 7 kilometers mula sa home base. So yun nga, 45 kilometers mula dun sa pick-up location going to Binyan. Since business program to, wala naman silang note na huwag kang dadaan ng Skyway doon. Mapapabilis tayo kasi from Roosevelt, sasampa na tayo sa Skyway dyan sa may Araneta Avenue. So sabi 1 hour lang daw. From QC to Binyan, nandun na tayo. 9:45 AM nandun na. According kay Transportify. So usually nagtatagal lang naman to sa loading. Sabihin na natin 9 o'clock. Magtatagal lang yun sa loading. Pero meron naman siyang wait time dito eh. So all goods lang naman. So guys, nag-arrive na tayo sa Transportify kasi auto-arrive yan pagka mga malapit na nag-auto-arrive. 9 AM pa naman yung call time natin dun. Siguro coffee muna tayo dito sa Jollibee. Kaya lang parang di ko feel kasi dito sa Jollibee. Siguro balik tayo sa McDo. May nakita akong McDo ron eh. Parang mas feel at home kasi sa McDo kaysa Jollibee. So guys, yun yung Jollibee. Sorry Jollibee. Pero babaybay tayo papunta sa McDo. Mas trip ko sa McDo eh. Alright guys, touchdown na tayo dito sa McDo. Yes, coffee na tayo dito. So meron pa tayong 45 minutes. So siguro tambay muna tayo dito ng 30 minutes. Si kuya naglilista pa naman nagpa-park anong oras dumating dito. So guys, yun, nakapag-coffee na nga tayo sa McDo. Takas muna tayo. Ayan. Butan natin si kuya. Kaya yun. So guys, kasi pagka umaga, ewan ko ba, talagang kahit coffee lang. Halimbawa may dala akong sandwich or something. Kung wala namang baon, bibili ako ng meal. Basta makapag-coffee lang ako sa morning sa McDo. Ayos na parang pang-recharge ko yun Alam mo ba yun yung parang pag nandiyan ka sa McDo, ba tumambay ka, nag-coffee ka, parang yung whole day mo dyan mo na napaplano parang nakakapag-relax ka dyan. For example, 30 minutes ka lang tumambay, marami ka nang mapaplan parang cozy yung lugar na parang feel at home ka talaga. Parang ang sarap niyang tambayan Sabihin mo halimbawa sa mga Starbucks or halimbawa Jollibee, parang hindi ko feel halimbawa KFC. Ito kasi parang at home yung dating mo na nakaka-relax. Kaya ewan ko ba, hindi ako magtataka bakit yung mga matatanda, kahit nung araw pa 20 years ago, ganon, nandyan talaga sa McDo nagtatambayan. Tapos dyan sila nagme-meeting, coffee. After nung iba, after mag-zumba, dyan nagko-coffee.
Yun, siguro napipil din nila yun na parang, ewan ko, iba aura ni McDo dito sa atin sa Pinas eh. Parang swabe lang eh, nakaka-relax eh. Pero anyway, punta na tayo sa pick up location natin, first booking. So guys, na pick up na natin metal plates pala yung dadali natin sa Binyan, Laguna. Sa isang cargo ron, dadali natin sa Binyan, Laguna sa cargo. So ito, papasok na tayo ng Skyway. Tapos nandito na tayo sa drop-off location. Nire-ready lang natin yung PPE. Kailangan susuot daw muna. Papunta na tayo sa Lady Guard dito, bibigay yung dokumento para maayos na nila. Bibigay ko lang. Guys, nandito na tayo sa Royal sa loob. Napasa na natin yung mga papers natin. Ngayon nag-break time lang yung mga tao. Hintayin lang natin sila. So, from Quezon Avenue, inabot yung toll natin ng ayan, 487 pesos. Ayan, Bendia to Makati 135. Tapos yung sa Alabang exit 165 59. So ayan. Tapos guys, meron din parang lang hinihinging accreditation sila, alam mo, yung first aid kit. Meron din tayo niyan. So sunod, bibili tayo ng fire extinguisher kasi meron silang mga booking na humihingi rin ng sa mga driver ng fire extinguisher. So kailangan din natin mag-fulfill nun. Guys, waiting tayo dito sa sa loob pa rin ng cargo na to. So nag-break time daw yung mga tao na mag-unload. Kaya wait muna tayo. So meron naman tayong 30 minutes na waiting time, 50 pesos per 30 minutes. Maghihintay na lang tayo ng tawag. So pansin nyo, naka-hard hat na ako, tsaka vest, kasi yun ang bili ng guard. Bago pumunta rin sa cargo area, isuot na yung PPE. Naka-safety shoe rin pala tayo. So para safe, maigpit talaga sa ganito mga cargo, kailangan kompleto ka ng mga characteristics na kung ano yung specify ni Transportify. Kung hindi, baka hindi ka makapasok dito. So guys, mga 1.5 hours na ako naghihintay dito, So kung mainipin kayo, huwag kayong kukuha dito ng mga booking sa mga cargo. Kasi talagang may tendency maghihintay kayo na matagal eh. Meron kasi silang pila rito. Malas mo kung nauna sa'yo mga truck, parang hindi nila ino-honor dito kung malitan sa sasakyan mo eh. Basta kung sino na sa pila, yun ang mauunang mag-unload. Tulad niyan, truck. Yung isa van. So wait pa tayo. So sakto dito kung mahilig kayo manood ng movie, isang movie pa kayo rito bago kayo matawag. Guys, pag kukuha kayo ng cargo, magpa-condition kayo. Tulad nito, 20 kg each. So guys, na-drop na natin lahat yung sa Kingdom Hall. So tama lang pala na yung request nilang meron kang safety shoe, hard hat, lalo na yung safety shoe. Importante yun. Tsaka yung best siguro pag sa gabi yun, kailangan visible ka rito dahil puro truck. Almost 20 kilos yung makikita mo yung platform kanina. Kayang buhatin ko sa kaya lang pag iaangat mo na, yung pang-apat medyo kinakapos ka na ng energy. So pag mahina talaga kayo sa buhatan, huwag na kayo kukuha ng mga may cargo sa Transportify. Pero yung kinaya naman, yung mga buhatan na yun.
So 2 hours tayo nag-waiting dito, no? So expected 200 pesos yung waiting time service natin dito. So abang na lang tayo dito ng booking. Tsaka guys, pansin ko dito, ano, yung mga Transportify dito, nakikita ko yung mga naka-MPV truck. Usually pag may buhat service na cargo, talaga may kasama sila. Tulad nung kanina, yung High Ace, talagang silang magbababa lahat nun, tapos ititimbang nila, sila lahat maglalagay doon sa platform. Imaginein mo yan, ang dami, walang mag-unload para sa'yo. So yun ang kaibahan nila ni Lalamove dito kay Transportify. Pag may ganyan services, buhat, ikaw talaga. Tapos pag may extra help, lalo na cargo yung binook, talagang paglalaanan mo talaga ng tao yan na magbubuhat. Kasi pag ikaw lang, lalo na 1 kg yung sasakay mo, kawawa ka. Ito, pagka nagbayad kayo ng toll, nag-abono kayo sa toll, bago nyo i-finish, click nyo muna i-reimburse para mabayaran kayo. Pag di nyo naklik, hindi kayo babayaran ng Booker at ni Transportify. Since naka-RFID tayo, ini-screenshot ko na lang yung kung magkano yung chinarge sa atin ni SLEX ng sa toll, kung magkano yung binayaran natin. May app kasi tayo ni AutoSweep. So screenshot natin. So submit reimburse natin. Tapos yan, ito yung bagong features ni Transportify, oh. Titingnan mo yan. So tayo pa 5-star natin kasi yung kinuha natin cargo, matagal talagang waiting time dyan. Expected naman. So far smooth naman yung transaction natin, eh. So alam ko naman yung kinukuha ko, eh, na cargo talagang maghihintay tayo. Kaya yung iba dyan, sana wag kayong magagalit sa mga ganyang booking kasi naka-specify naman yan, eh. Yung iba kasi may nakikita ako, nagra-rant sila, eh. Sobrang tagal ng hintay, ganyan. So sinasabi ko lang sa inyo, basta cargo, ganito mga cargo pupuntahin nyo, expected nyo, may time na talaga maghihintay kayo na matagal, may tempo naman na hindi. So sa akin 2 hours, eh. So sabit na muna natin yung rating natin, 5-star ko. So good. Yeah, well done na. So click natin yung new request para makahagip na tayo ng booking. Tingnan natin. So ito yung problema ni Transportify, no? In-upload natin pero minsan hindi natatapos, so kailangan iti-check talaga, eh. So tiyagain natin hintayin to. So guys, yan yung net pay natin, oh. Binayaran na rin yung toll natin ng 487 tsaka yung extra wait time. So bale, lumalabas yan kung 850 plus 200, 1,050 ang kinita natin sa ride na to. Guys, may karinderya dito. Binilang muna tayong kanin kasi yung sa McDo kaninang chicken, hindi ko naubos, kalahati lang, eh. Kasi sobrang laki ng manok. Bili muna tayo dyan. So yan guys, bumili na lang tayo ng kanin. Init pa yung kanin, eh. Ang laki ng chicken kasi kanina sa McDo, eh. Yan pa nga yung coffee ko, hindi ko pa nauubos, oh. Pitik-pitik lang kasi inom ko. So time check, 12:25, walang lumalabas pang booking sa Transportify kasi mga kumpanya yung mga nagbubook dito, eh. So lunch break ngayon, baka kumakain pa. So chill muna tayo dito. Lakas na ng ulan dito sa Binyo, no? So waiting pa rin tayo sa Transportify. Yung kaninang booking, no? Iniisip ko kung paano ko hindi ako naka-safety shoes. Tapos dumulas yung hawak mo na 20 kg na metal sheet. Dumulas sa paa mo. Malamang pork chop ang paa mo dun, eh. So tama rin talaga na may mga safety tayo, mga PPE. Kasi hindi na naman para lang sa booking yun, eh. Para rin sa sarili natin yun, eh. Para maproteksyonan tayo sa anumang injury. Wasak, parang pinikpik na bawang yung paa natin.
Dumulas pala yun. Sir, 6 na timba. 6 na timba? Okay. Ano ba yan, sir? Anong laman niya? Mga, hindi naman mga ano? May laman, sir. Wet food? May laman, sir, na ano yun, na tawag dito. Chemical siya, yung pampahid sa ano, pampahid sa waterproofing. Okay. Sealed naman, no? Sige, sir. Sir, sir, tanong ko lang yung toll fee niyan. Tapos, yung toll fee, additional natin, syempre. Okay. Sige, sir. On the way ako, sir, sa pick-up location. Gcash payment na lang tayo, sir, no? Pag wala akong cash, okay lang ba? Okay, sir. Wala problema. Tapos, send ko sa yung description dyan sa area kasi napasok ka ng compound. Tapos, pinakadulo kasi yun non-pow yung pagmumuna mong warehouse. Okay. Sige, sir. Pero send ko pa rin sa'yo. Send ko sa yung details sa apps na. Sige, sir. Okay, thank you. Okay, sige. Salamat. So guys, may nakuha tayo San Pedro going to Quezon City. Ang layo niya is 32 kilometers. Pero papunta sa pick-up location, malayo, 13 kilometers. So pick upin natin to. So medyo magto 2 hours tayo nag-wait dito. Wala tayong nakita, so kinuha ko na rin to. Pababa naman to sa Metro Manila eh. So kinuha ko na. So guys, na-pick up na natin tatlong balde ng parang waterproofing yun. So ang layo natin is 30 kilometers. Sabi 1 hour and 12 minutes ang distance. Time check 2:34 PM. Pagsak na natin to sa may Cubao. Guys, time check 4:05. Sobrang traffic sa EDSA. Dito lang lumuwag sa after ng Ortigas nung pag-exit natin dun. Sobrang traffic talaga. So yun ang pambawi, yun ang umubos sa oras natin tong EDSA. Kaya talagang minsan iniiwasan ko na tong EDSA na to eh. Ngayon napadaan tayo ulit. Grabe tong northbound na to. Exit tayo dun sa may SLEX. Sa Trans45 po, nandito na po ako sa pin location. Ay, saan pong location yun? Ano po yun? 36, yung mga parang pintura galing Laguna. Okay. Sorry. Opo. Saan po ba siya? Dun sa Blackgate o sa Broad? Ayun. Ito po. Okay, sige. So guys, na-drop na natin yung mga paint, no? Tapos may nakuha tayong third booking kay Trans45, 861. Going to pick up location is 19 minutes, 4.2 kilometers. Sabi darating ng 4:43. So business program ito. Yan yung mga services nakita niya. May buhat service siya, may pad collection, stocking yung parang bibilangin niyo yung mga item. Yan, ihahatid mo yan mismo sa pinaka-loob niyan if necessary. So, puntahan na natin to. Guys, na-pick up na natin, 2 box, then 2 drop sa San Jose del Monte, ang drop niya 2. So, ang biyahe natin, 1 hour and 20 minutes, 24 kilometers. Dating daw natin is 6:18. So guys, nandito na tayo sa Commonwealth Avenue. Expected na natin ang traffic dito pagka ganitong oras, alas 5 na eh. So pa-build up na to. Naglabasa na sa opisina yung mga government employees. So unti-unti na magbi-build up to.
So guys, na-drop na natin yung yung para sa first drop. Then papunta na tayo sa second drop. So second drop, 26 minutes daw, may 7.7 kilometers. So puntahan na natin. At ang critical level nitong Cagayan. So guys, arrive tayo dito sa second drop natin. So magpa-park lang tayo dito para mag-drop. So guys, na-drop na natin yung pangalawa, no? Yung second drop. So nandito pa tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Tingnan natin kung makakakuha pa tayo pa home base sa QC. So time check tayo, no? Yung last booking natapos natin ng 7:15 PM. So pa home base na tayo, yung kukunin natin yung medyo papunta na sa home base. So pwedeng magbukas tayo ng Lalamove app ngayon, or much better kung may Transportify din, or sa Transportify. Guys, may nakuha tayo isang booking, no? Sa Lalamove naman to. Marilao going to La Loma, ang rate niya 597. So pan-decoration daw sa mga parol, pero tawagan muna natin kasi baka may taong sasabay eh. Hello po. Hello, good evening po sa Lalamove po. Opo ma'am. Ma'am, i-confirm ko lang po ma'am, no? Decoration po yung mga isasakay. Oo, kuya, pag nakita mo dun, alam mo naman ang decoration, parol. Okay. Wala naman pong taong sasabay. Wala. Okay. Wala. Sige po, yun lang po, kinonfirm ko lang po. Opo. Tapos kuya, send mo rin sa akin pati yung kung magkano yung diba? Toll fee mo. Sige po. Para discuss ko sa'yo mamaya, ha? Opo, pag-deliver na po. Okay, sige po. Thank you. Thank you. Thank you po. Ayun guys. Narinig niya. Parol daw. So, puntahan na natin to. So guys, 6.4 kilometers papunta sa pick-up location sa Marilao. 22 minutes. Lalamove po, nandito na po ako sa may pin location. Saan po ba banda dito? Dito sa warehouse na blue. Warehouse na blue. May kanto ng Red Dragon. Kanto ng Red Dragon. Okay, nandito kasi ako sa may, malapit na po ba yun sir sa Tri-Embit building? Pasok ka dito sa warehouse na blue. Pasok ka dito. Okay. Sige po. Okay. Okay, thank you. So guys, eto 46 minutes papuntang drop. 23 kilometers. So baka karating daw tayo doon 9:07. So guys, nakita nyo naman yung sinakay natin, no? No need for explanation. Sabi ko na lang, dapat po binook niyan sa MPB para medyo maluwag, yun na lang. Pero pauwi na naman tayo eh, so okay na rin lang, at least nasabihan natin si customer. So proceed na tayo sa drop-off location. So guys, kanina nakausap po si ate, sabi niya, no, parol daw, parol lang isasakay. Oo nga, parol lang, pero hindi naman niya sinabing 1,000,000 parol pa lang isasakay. Ang dami eh. Pero guys, ito hindi ko rin nakikita negative. Parang hindi maganda itong buko na to. Okay na rin siya. Para sa akin positive to, kasi parang naging 3+1 promo eh. Kasi kanina nandoon ako, sabi ko gabi na, meron o wala, babaybay na ako sa sa pabalik ng QC.
kaso may lumabas bigla eh. So mas napabilis pa. Tapos sagot din ni client ang toll fee. Kasi kung kanina ako malamang magto-toll fee ako sa sarili ko. Pero at least okay na rin. Wala nang gasto sa toll fee. Yun lang, nakakagulat lang yung sinakay. Buti na lang hindi ko kasama sa SME na yun. So ano pala tayo ngayon, todo ng booking kasi online yung mga bata eh. So wala akong hinahatid ngayon. So sinasamantala ko, tinatry ko yung full potential kung okay talaga. Pick-up location. Pick-up o drop-off? Ay, drop-off po pala. Numbers. Ano? O, tama. Oo. Dito. Andito ka na. O, sige. Opo. Tapos pa lang doon, kuya. Nandun dyan. Mo na. Tapos send mo sa akin Gcash number mo. Saka kung magkano ha. Pati yung mga NLEX mo ha. Sige po, ma'am. Sige po. Oo. Pagka-add naman ako ng pang-cash out mo. Sige po, salamat. Thank you. Okay. Sige, sir. Okay na. Dito lang ha. Guys, pa-home base na tayo. So thank you kay ma'am, nagdagdag siya ng 50 pesos dun sa booking. So all goods tayo ngayon. Ilalagay ko na lang yung kung magkano yung buong kinita natin. So yung ride natin ngayon siguro mga around 177 kilometers ngayong araw na to. From 9 to 9, mga ganon. 9 to 9:30 yung ride na tong araw. So 12 hours mahigit. So kayo na lang humusga kung sulit o hindi. So thank you guys for watching. So pahabol muna guys, no, yung gas consumption natin. So bale nagpakarga ako ng 1,000 kahapon Tuesday ng gabi. So yung 1,000 na yun, yung nandito isang guhit above sa kalahati. So yan mga ganyan, isang guhit above sa kalahati. So yung binawas niya ayan dalawang guhit lang mahigit. So pag ganyan mga long distance na labanan ang mga natin, usually subukan na to mga around 15 to 17 pag ang mga rektahan. Kaso kanina dumaan tayo ng EDSA So na-traffic tayo sa EDSA. So siguro mga 14 to 15 kilometers per liter ang takbuhan yan. So yun lang guys, hinabol ko lang about gas consumption. Yan ang nabawas natin sa nung nagpakarga tayo ng 1,000. So dalawang guhit, mahigit lang ng konti, 2 and 1/4 siguro.